So nandito pa rin po tayo sa ating series na Pursuing the Relational Heart of Jesus. Amen? So, alam ko namang sa ating lahat ay sa biyaya ng Panginoon ay na marami na tayong natutunan, marami na tayong na-apply sa ating buhay at nakita na natin yung importansya kung bakit itinuturo sa atin itong Pursuing the Relational Heart of Jesus. Amen? Kasi napaka-importante sa atin na to na bilang mga Kristiyano na meron tayong surrendered heart. Meron tayong relational heart. Amen? So, ito yung difference ng pagiging isang tao at isang pagiging Kristiyano. Pero hindi ko sinasabing hindi tayo tao, no? So, pinakikita dito yung tao sa sanlibutan at pagiging isang Kristiyano. Ito yung what makes the difference sa atin kung bakit tayo ay bilang Kristiyano ay iba doon sa takbo ng sanlibutan ito. Amen? At ang difference na yan ay yung puso natin. Amen po ba? Okay? So, unless a man, sabi nga, unless a man be born again, so pag sinabing born again, hindi yan yung sisilang tayo ng muli per se, o, anong tawag doon? Literal, di ba? So, yung born again na to, it is a change of heart, di ba? Pinabago yung buhay natin. So, yung puso na binibigay sa atin na panibago ay mula sa puso ng Diyos. Amen? So, sa mundo natin ngayon, napaka-importante na merong iba o merong sumasalungat sa agos ng mundong ito. Amen? At dapat tayong mga Kristiyano yung sumasalungat na yon. Sa mundo natin ngayon, kung titingnan natin sa social media, napakagulo. Ewan ko kung sasang-ayon kayo sa akin, pero base sa obserbasyon ko, napakagulo ng mundo ngayon. Amen po ba? Napakagulo. Basahin mo lang yung mga, kung makikita mga videos, di ba? Laging merong mga conflicts, merong mga nag-aaway sa kalsada, may mga nagbabarilan, may mga bugbugan. Amen? So, nakakalungkot, even yung mga estudyante sa guro, di ba? Nag-aaway na, isa napapatay pa. Bakit? Kasi hindi bago yung puso Okay, nandun pa rin yung puso na ang nangunguna ay yung hatred, yung inis, yung galit. Wala yung patient heart, di ba? Wala yung pagpapasensya. Amen? Ang gusto ng tao, laging masatisfy yung sarili. Di ba? Yung nandyan yung selfish heart natin, ang laging kailangan, kung galit ako, kung ako'y inis, kailangan maalis ko to, marilis ko to sa pamamagitan ng pagganti. Amen? So, yan ang takbo ng mundo. Amen? Nandiyan din yung ang mundo, kung titingnan natin, wala na rin, inconsiderate na rin, no? Hindi na rin tinitingnan kung ano yung concern ng tao, ano ba yung pakiramdam ng tao. Hindi na natin tinitingnan kung ano makaka-apekto na sa tao, okay, sa kapwa natin. Basta ang importante, masunod yung self-interest. Amen? Tingnan natin, kahit sa gobyerno natin, nakakalungkot lang, no? Na gano'n na lang di ba? Gano'n na lang kalakas ang loob na kuhanin yung man yung hindi kanila, di ba? Yung mga tax, di ba? Hindi man lang maisip na this is someone's na pinagtrabahuhan, pinagpuyatan, na imbis na ipangkain, ibinigay sa tax pero nanakawin lang. So, di ba? Para lang masunod yung self-interest, hindi na binabasa o hindi na tinitingnan kung ano ba yung pakiramdam, ano ba yung sitwasyon ng taong ito bago natin gawin. Amen? So, wala na. Kumbaga, wala talaga yung compassion sa kapwa, sa mundong ito. Amen? So, yung magbabago nito, yung difference na pwedeng maging ibang takbo, di ba? Sa mundong ito ay yun yung mga Kristiyano. And being a Christian, sabi nga mga kapatid, ay hindi naman ito tungkol sa dami ng verses. Okay, tandaan nyo to Ang mga Christian po, ang tunay na Christian, hindi po nasusukat ito sa dami ng verses na alam natin. Ang Christians, ang tunay na Christians, hindi rin po nasusukat sa dami ng ministry na kibinabibilangan natin. Ang tunay na Christian po ay masusukat yan kung paano natin tratuhin ng kapwa natin. Amen. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo. Amen? Pagtrato sa kapwa. Yung pag-ibig natin sa kapwa natin is
Yun yung sinasabi natin, how we treat others. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, kabisaduhin nyo ang lahat ng Biblia, ang lahat ng verses sa Biblia at kayo'y makikilala bilang mga alagad ko. Hindi. Kapag daw tayo umiibig, iniibig natin sila kung paano inibig tayo ng Diyos, doon nagsisimula ang identity natin bilang mga alagad ni Kristo. Amen? So dito po nagsisimula ang ating pagiging Kristiyano. So kung paanong tayo po mga kapatid, kung paano nating tinatrato ang ating kapwa. So ngayong oras na to, ngayong umaga na to, isa ulit sa ituturo sa atin kung paano ba tayo din paano ba tayo bilang Kristiyano o paano tayo bilang Kristiyano tatratuhin natin o paano natin tatratuhin yung kapwa natin. Amen? So sa umaga nito, ang isa sa tatalakayin natin ay yung pursuing the patient and considerate heart. Amen? So napakahalaga nito, tulad ng sabi ko kanina, isa ito sa mga wala ngayon sa mga tao sa sanlibutan ngayon. Amen? So ngayon, tatalakayin natin patient and considerate heart. So sa pagsisimula nito mga kapatid, hayaan nyo na simulan natin ito sa doon sa patient heart na ibabahagi sa atin ng isa sa mga ministry o leadership training natin na si Brother Allen Reyes. Yan. Minsan mga palakpakan natin ng Panginoon. Bago po tayo magsimula mga kapatid, hayaan niyo muna po akong magtanong sa inyo. Mga kapatid, naranasan na po ba natin na isang araw ay nag-antay tayo ng sobrang tagal? Maaaring mayroon tayong iniintay na isang order online. Umorder tayo ng pagkain, umorder tayo sa mga Shopee, sa ganon. Minsan, hindi dumadating or dahil may hinihintay pa tayo, pero kailangan na natin yon. Nakakainis po ba? Amen po. Mga kapatid, naranasan na po ba natin na isang araw, pagod na tayo, pauwi, pero yung sasakyan nating bus, nagpapapuno pa at hindi pa aalis hanggang hindi pa puno. Gusto na nating pumasok sa trabaho, gusto na nating pumunta sa paaralan. Yung parang padiretso na sana si Manong nagpagas pa, malilate ka na. Amen po ba? Nakakainis po, amen po. Mga kapatid, naranasan na niyo po ba na isang araw gustong-gusto niyong marami kayong kailangang ipasa na trabaho, marami kayong gustong gawin sa bahay, pero nawala ng kuryente, nawala ng internet. Nakakainis po ba? Amen po ba? Mga kapatid, naranasan niyo na po ba na naghintay tayo ng sobrang tagal o patuloy pa rin tayong naghihintay dahil meron pang isang panalangin o mga panalangin na hindi pa sinasagot ng Panginoon? Sa mga pagkakataon po na ito, Panginoon, nakakainis, amen po ba? Minsan, nakakawala ng pasensya. Mga kapatid, tayo po ay namumuhay na ngayon sa isang henerasyon na ayaw na natin sa matagal na proseso. Ayaw na natin sa matagal na pag-iintay. Parang gusto na natin ngayon, instant, convenient, mabilis, magagawa na natin agad. Pero mga kapatid, sa araw po na ito, papaalalahanan po tayo sa pamamagitan ng salita at karunungan na binibigay ng Diyos na gusto niya tayong magkaroon ng isang mapagpasensyang puso. Isang mapagpasensyang puso para sa ating sarili at para sa pakikipagkapwa natin sa ibang tao. Mga kapatid, ano po ba pag sinabi nating isang mapagpasensyang puso? Ito po ba ay tumutukoy sa isang puso na kayang magintay? Ito po ba ay parang isang puso na hindi agad nagagalit? Sabi sa Santiago chapter 1 verses 19 to 20. Mga kapatid kong minamahal, mga kapatid, hindi po ito sinulat ni Santiago sa general public. Ang kausap po ni Santiago dito ay mga mananampalataya ng Diyos. At lahat po tayo doon. Amen po ba? Kaya tayo po ang kinakausap ng Panginoon dito. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alis to kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang puso pala na mapagpasensya, ito yung puso na handang makinig. Ito yung puso na hindi agad nagsasalita at pinag-iisipan ang sasabihin at gagawing aksyon. Ito yung puso na kaya mong kontrolin yung emosyon mo.
Sa panahon ngayon, mga kapatid, uso pa po ba yun? Sa panahon na ang bawat isa ay gustong magsalita. Sa panahon na ang bawat isa gustong marinig ang kanilang boses. But the irony is, wala ni isa sa atin ang gustong makinig. Ang gustong umunawa. Sa mga argumento, ang nais na gusto natin, tayo yung manalo, tayo yung... Hindi, ako dapat yung manalo, ako dapat pakinggan niyo eh. Pero mga kapatid, hindi po yan ang nais ng Panginoon. Ang pusong gusto ng Panginoon para sa atin ay yung pusong nakikinig, yung pusong pinag-iisipan muna kung ano ang gagawin o sasabihin. Dahil mga kapatid, kapag may nasabi na tayong hindi maganda, kapag may nagawa na tayong hindi maganda, yung relasyon na binuo ng Diyos sa atin at sa ibang tao, maaaring masira. At mga kapatid, yung mga salita, maaaring hindi na natin mabalik. At yung relasyon na nasira, maaaring hindi na rin natin maayos. Kaya ngayon napakabuti ng Panginoon dahil pinapaalalahanan niya tayo. Amen po ba? At ngayong araw po mga kapatid, wala pong puso o wala na pong mapagpasensyang puso na ipinakita na pumunta dito sa mundo na yung model at standard ng mapagpasensyang puso ay wala ng iba kung hindi yung puso ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Sa papaanong paraan, mga kapatid, pinakita ng Panginoon yung kanyang mapagpasensyang puso sa atin. Ito po yung mababasa natin sa Juan chapter 21 verse 15 to 17. Ito po yung pagkakataon, mga kapatid, na si Pedro, kilala niyo po si Pedro, si Peter. Si Pedro po ay apostol ng Diyos. Amen po ba? Si Peter po ay kasama ng Diyos araw-araw nung binubuo nila ang ministry ng Diyos. Amen po ba? Pero that Peter na kilala po natin, yun po yung Peter na itinanggi na kilala niya ang Panginoon. Not once, not twice, but thrice. Pero after malaman ng Panginoon yun, ano ba yung response niya? Ito ba'y galit? Sumigaw pa ang Panginoon? Parang sinisi ba si Pedro? Basahin po natin. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus sa pangalawang pagkakataon po, mga kapatid, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. At sa pangatlong ulit, tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, minsan, pinapakita ng Panginoon yung kanyang mapagpasensyang puso sa atin sa pamamagitan na patuloy niya pa rin tayong minamahal. Patuloy niya pa rin tayong inaanyahang bumalik sa Kanya sa mga pagkakataon na paulit-ulit tayong nagkukulang at nagkakamali sa Kanya. Mga kapatid, ang Panginoon po nung nalaman niya yon, hindi siya nagalit kay Pedro. Hindi kung ano-ano ang sinabi niya kay Pedro na ang tagal kitang tinuturuan tapos hindi mo kilala. Hindi po, mga kapatid. Sa mga pagtatanong lamang po ng Panginoon kay Pedro, nagkaroon ng realization si Pedro. Sabi po, nalungkot si Pedro. So mga kapatid, hindi po pala lagi na kapag nagalit tayo or may nagawa yung mga tao sa paligid natin, sa pamilya, sa trabaho, o sa ministry man, hindi pala laging-lagi na galit yung ating ire-respond sa kanila. Kung ang Panginoon nga po, ganito mapagpasensya sa atin, na araw-araw may patuloy pa rin na binabago ang Diyos sa buhay natin, na patuloy na may inaayos pa rin ang Panginoon sa buhay natin, na araw-araw may mga pagkakamali pa rin tayong ginagawa. Pero nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos na tinatanggap tayo sa araw-araw, pinapatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon.
Mga kapatid, nung pagkakataon po na ang Panginoong Jesus po ay was hanging on the cross, nung ang Panginoon po ay nakapako sa krus, wala po sa huling salita ng Panginoon na yung panunumbat. Wala po sa huling salita ng Panginoon yung namatay ba ako para sa mga ito? Wala po sa huling salita ng Panginoon na eto ba yung mga ililigtas ko? Wala po. Ang huling salita, isa po sa mga huling sinabi ng Panginoon, yung mababasa po natin sa Lucas chapter 23 verse 34, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, na paglabunutan sila sa pighati nila ng kanilang kauson. Parang sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid, Ama, huwag kang magalit sa kanila. Eto na ako na yung nagbabayad ng kasalanan nila. Eto na ako, Lord. Lord, huwag kang magalit sa kanila kasi hindi pa nila alam na ako yung magliligtas sa kanila eh. Hindi pa sila aware, pero Lord, Ama, sa perfect time, malalaman nila, magsisisi sila, makakasama natin sila sa kaharian. Ganun po mapagpasensya ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Na sa araw-araw, kahit may mga pagkukulang tayo, sa araw-araw, na kahit may pagkakamali tayo na nagagawa at patuloy tayong nagkakasala, nandun pa rin yung patuloy na paanyaya ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya at hindi niya tayo tatanggihan, hindi niya tayo papaalisin dahil nandun yung pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa. Kaya mga kapatid, kung ganun po ang Panginoon sa atin, bakit po hindi natin yon ipakita sa ating kapwa? Kung ang Panginoon niya hindi tayo sinusukuan, ganun din sana po tayo sa mga kasama natin sa pamilya, sa trabaho, at sa ministry. Pero ano ba yung mga pagkakataon, mga kapatid, na nauubusan tayo ng pasensya? Ano ba yung mga pang-araw-araw nating buhay? Ano ba yung mga pagkakataon na nauubusan tayo ng pasensya? Sabi po sa Kawikaan chapter 14 verse 29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling paggagalit ay tanda ng kamangmangan. Mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating buhay, minsan natetesting po yung pagiging mapagpasensya natin, hindi naman po lagi sa malalaking bagay. Minsan po ito ay natetesting, ito po ay nasusubok sa mga simpleng pang-araw-araw nating ginagawa. Ito ba ay sa pamilya, kapag nagkakaroon ng hindi pagkaunawaan. Sa trabaho, kapag may mga hindi napapasa yung mga kasama natin. Sa ministry, kapag tanong ng tanong, ilang beses ko nang sinabi, tanong na naman ng tanong. Sa pang-araw-araw nating ginagawa, nakapila tayo. Ayan na, malapit na tayo sa finish line. Malapit na, makaka-order na tayo. May sumingit. Sa transportasyon, sa trapiko na pinagdadaan natin sa araw-araw, dito yung mga pagkakataon na sinusubok tayo at minsan nauubusan tayo ng pasensya. Pero alam niyo po mga kapatid, malinaw po na sinabi ng kasulatan ng Panginoon na pagpala tayo ay madaling magalit, ito pala ay tanda ng kamangmangan. Pero kapag pala tayo ay mahinahon nating hinaharap yung mga pagkakataon na ito pala ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Pero Brother Rain, hindi po talagang itong katrabaho ko, isa na lang talaga, mabilis lang to pero masakit to. Paano po pag ganun? Pag talagang ubos na, hindi ko na kaya yung kapatid ko, paulit-ulit na lang, balik na lang ng balik, lagi ko na lang tinutulungan. Yung sa ministry, ilang beses ko nang sinabi na ganito ang gagawin. Mali na naman. Anong gagawin natin, mga kapatid? Sabi sa Santiago chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ang Diyos ay nagbibigay ng masagana sa lahat at hindi nagagalit. Alam niyo po mga kapatid, kapag nararamdaman natin yung galit, na nauubusan natin yung pasensya natin, ang una pong response ng Kristiyano, ng mga tapat na lingkod ni Kristo, hindi po galit, hindi po sumbat. Ang una pong response natin dapat, yung lumalapit tayo sa Panginoon. Kasi malinaw po na pagkulang tayo ng pasensya, pagkulang tayo ng karunungan upang magpasensya sa ibang tao, masaganang magbibigay ang Diyos sa atin. Ang problema kasi,
laging nilalagay natin yung desisyon sa ating mga kamay. Kaya yung mga relasyon natin sa ibang tao, nawawala. Mga kapatid, wala po akong nakitang isang taong nawala ng pasensya na nakagawa ng mabuti. Sa lahat po ng away na nakikita natin sa balita, sa social media, o sa pang-araw-araw nating buhay, pag naubusan ka ng pasensya at nagpadala ka doon, for sure, may masasabi kang hindi maganda. May magagawa kang hindi maganda. Kaya tayo pinapaalalahanan ng Diyos eh. Kaya nais ng Diyos na i-pursue natin yung puso na yun eh. Yung patient heart na yan eh. Yung forgiving heart na yan eh. Yung gentle heart na yan eh. Kasi nais ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga puso na iyon, makatugon tayo ng tama sa mga pagkakataon sa pang-araw-araw na buhay natin. Ganun kabuti ang Panginoon. Minsan pa nga po palakpakan natin ang Panginoon. Hindi kapatid, talagang isa lang. Talagang nagigigil na ako eh dito sa asawa ko, sa katrabaho ko. So ano pa ba yung gagawin natin? Sige mga kapatid, may sagot lagi ang Panginoon dyan. Balik tayo sa main verse. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Halimbawa mga kapatid, nagda-drive tayo, o chill drive lang, eh may sumingit. Talagang, kunin ko yung pamalo ko. Anong gagawin natin sa mga sitwasyon na yun? Mga kapatid, napakalinaw po ng paalala ng Diyos. Maging mahinahon tayo. Huwag agad tayo magsalita. Makinig tayo kung salita sila ng salita. Huwag agad tayo magsasalita. Talagang, huwag agad tataas yung kamay natin, huwag agad tataas yung boses natin. Maging mahinahon tayo mga kapatid. Dahil mga kapatid, yung mga conflict talaga, maging ayaw man natin ito, maging ayaw man nating magkaranas ng conflict. Minsan kasi yung conflict parang inevitable na sa buhay natin eh. Sa pamilya, kahit ayaw nating magkaroon ng mga pagsubok, mga hindi pagkakaunawaan, may mga bagay talaga na pagkakataon na hindi magkakaunawaan eh. Sa ministry, may mga bagay din na hindi nagkakaunawaan. Ito yung sinabi ng ministry, ganito. Tapos pala gusto ng ministry na to. Kaya pag nagsama, parang hindi nagkakaunawaan. Sa trabaho, sa pang-araw-araw nating buhay, sa pakikipagkapwa natin dito sa sanlibutan, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga pagsubok at conflict sa kanila. Pero paalala sa atin ng Panginoon na huwag agad tayo magsalita o gumanti kapag tayo nasasaktan o naiinis sa kanila. Maglaan tayo ng konting sandali para isipin natin ng tama kung ano ba yung tamang tugon, ano ba yung tamang salita, ano ba yung tamang gawin sa mga pagkakataon na yon. Dahil ang taong mapagpasensya ay marunong magpigil sa kanyang damdamin at salita. Ang gawin muna natin mga kapatid, manalangin. Sabi sa Lucas chapter 5 verse 6, ngunit si Jesus ay madalas na lumiliban sa maraming tao upang manalangin. Ay, wait lang po dalangin lang po ako. Mga kapatid, maglaan tayo ng oras pag talagang punong-puno na tayo. Maglaan tayo ng oras sa Panginoon. Gilid muna tayo. Punta muna tayo sa kwarto natin. Tahimik lang muna tayo sa isang sulok para humingi ng guidance, humingi ng pasensya sa Panginoon. Dahil mga kapatid, ito po yung pinaka-isa sa the best na remedy kapag talaga nauubusan na tayo ng pasensya. May kwento po ako. Mga kapatid, ako po kasi ay kapag nag-chat ako, sobrang haba. Like talagang hindi ko alam kung paano ko mapag-iiksi yung mga chat ko. Talagang isang message ako mag-chat eh. One time po, sobrang sama ng loob ko dito sa kaklase ko na to dahil meron pong isang activity na hindi natuloy kasi may hindi siya nagawa. So talagang dahil pinag-prepare namin yon, inayos namin, pinagpuyatan, yung paggawa ng mga documents. Talagang galit na galit ako, napakadami kong gustong sabihin hindi magaganda. Talagang gusto kong i-chat. Madaling araw talagang gusto kong i-chat. Talagang sobrang active ng utak ko. Talagang napakahaba na. Pero pag ako kasi mga kapatid, kapag nag-chat ako, hindi ko muna directly nilalagay sa messenger, sa notes muna. So napakahaba ng gusto kong sabihin. Napakadami ko nang sinasabi. And then,
habang game na game ako sa pagta-type, naantok na ako kasi parang alauna na nun. And then alam niyo po, after, di ko na natapos yung gusto kong sabihin, nakatulog na ako. Pagising ko ng umaga, medyo na-guilty ako kasi hindi pala ako nakapagdasal nung gabi. So, nagdasal ako. After po nun, ng pagdasal ko, naalala ko, nga pala may sinusulat ako sa notes. So, yung binalikan ko, kaya kong sabihin to dun sa tao na to. Parang nakonvict ako na, mga kapatid, kung talagang nasend ko yun, baka wala na yung relasyon naming dalawa nung kaibigan ko na yun. Mga kapatid, sometimes prayer is a very powerful weapon. Sa mga pagkakataon na nauubusan na tayo ng karunungan, nauubusan na tayo ng pasensya, yung panalangin pala yung minsan magkakalma sa puso natin. Yung panalangin pala yung magbibigay ng kapayapaan sa puso natin. Alam nyo, after that, mga kapatid, wala na. Naging maayos. Naging payapa, naging maayos yung mga susunod naming activities. Sometimes pala, we have to, sa makasalibutang salita nga, we have to choose our battle. Hindi sa lahat ng pagkakataon galit, hindi lahat ng pagkakataon masasamang salita ang laging ating maaaring isagot at ipakita sa ating mga kapwa. Sometimes pala yung pinaka-the best na remedy pag talaga nauubusan na tayo is yung lumapit tayo sa Panginoon. Kapag talaga nauubusan na tayo, alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 12, Kaya nga bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain, ng mabuti, kapakubabaan, ng pag-iisip, ng kaamuhan at pagtatiyaga. Mga kapatid, kung atin pong sasaliksikin ng mabuti at uunawain kung gaano mapagpasensya ang Panginoon sa atin, yung sakripisyo ng Panginoon sa atin noon at sakripisyo at pagtsatsaga ng Panginoon sa atin hanggang ngayon sa araw-araw nating pamumuhay. Alam niyo, pag naunawaan natin yun, hindi na mahirap magpatawad. Hindi na mahirap parang, okay na yan. Sige, bawi na lang sa susunod. Alam mo yung, kung ganito pala kapag pasensya ang Panginoon sa buhay ko, at babaguhin ng Diyos yung puso ko, hindi na mahirap maging mapagpasensya din tayo sa ibang tao. Dahil again, mga kapatid, mahalaga sa Panginoon ang relasyon. At dahil sa pusong mapagpasensya na patuloy na inaayos ng Diyos sa buhay natin, yun yung nagiging dahilan para tayo ay makatugon ng maayos at mas mapatagal natin yung relasyon na nais patagalin ng Diyos sa ating kapwa at sa mga kasama natin sa pang-araw-araw. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. At sabi po sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuhan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Minsan kasi, mga kapatid, sinusubukan nating maging mapagpasensya eh. Sa sarili natin, sinusubukan natin. Pero alam niyo mga kapatid, yung pagiging mapagpasensya, hindi natin yan magagawa kung wala ang Panginoon. Kasi tayo sinusubukan natin eh. Hindi, kaya ko to. Ganun, di ba? Pero, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng isang pusong mapagpasensya kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Dahil ito ay isang manifestasyon na ang Panginoon ay kumikilos na sa buhay natin. Kaya mga kapatid, patuloy tayong umaten, patuloy tayong magpalago sa ating pananampalataya dahil ito yung isang way para magkaroon tayo ng isang pusong mapagpasensya. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. At mga kapatid, huling punto na lang po ito. Ang mapagpasensyang puso ay hindi nagsasawang ibahagi si Jesus sa iba. Sabi nga po sa Mateo chapter 28 verse 19, Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisnuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tayo po lahat ay produkto ng isang instrumento na ginamit ng Diyos na naging mapagpasensya para madala tayo dito. Naging matyaga para i-invite tayo.
para i-chat tayo na makadalo dito. Naway sana tayo rin ay maging mapagpasensya sa ibang taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tayo nga po mga kapatid, kung maka-invite tayo sa family natin, sa mga kaibigan natin, uy, nood tayo Spider-Man. Ay, busy ako. Uy, nood tayo. Bukas, nood tayo ulit. Ay, busy nga ako. Dali, kailan ka ba free? Nood tayo. Pero pag sa church tayo. Ay, busy ako. Okay. Sa susunod, di mo na in-invite. Mga kapatid, ang isang pusong mapagpasensya po, na pagtsatsagaan yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Magiging mapagpasensya tayo. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumigil dahil sa isang tanggi lang. Maaaring hindi lang natin makita na kumikilos na pala yung Panginoon sa buhay nila. Pero dahil sinukuan mo, dahil hindi ka naging mapagpasensya, hindi mo nadala sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sabi nga po, dito na po ako magtatapos, na ang isa sa pinaka best way para maipakita mo sa tao si Kristo, para ma-convey mo yung pag-ibig ni Kristo, hindi naman sa pagsasalita dito sa harap eh. Hindi naman sa pagtugtog. Hindi naman sa kung ano-ano pang ginagawa natin sa ministry. Ang best way para makita ng mga tao sa sanlibutan, yung pag-ibig ng Panginoon, at ayun yung ipinamumuhay natin, yung mga turo ng Panginoon. Yung nakikita sa atin si Kristo, at isa sa way na nakikita ng mga tao si Kristo sa atin kung tayo ay nagiging mapagpasensya sa kanila. Sometimes mga kapatid, baka maging reason pa tayo kaya ayaw nilang umaten. Kasi ina-invite natin silang umaten, pero kung makapaggalit ka naman, kung makapagsalita ka naman ng hindi maganda ay wagas, I don't think that we can be an effective way para makapagkilala sila sa Panginoon. Sabi nga mga kapatid, ang isang pusong mapagpasensya ay yung isang pusong handang makinig at hindi agad nagsasalita. At naway mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon na patuloy pa rin na tayong inaayos ng Diyos, pagnasahan po natin na magkaroon ng isang mapagpasensyong puso. Dahil ito po yung puso na maaaring makapagdala sa ibang tao sa Panginoon. Maganda yung itinuro sa atin na tungkol doon sa pagkakaroon ng patient heart. Amen. Ito kasi isa sa talagang struggle ng maraming tao ngayon. Kaya kung bakit napakaraming conflicts, kung bakit napakaraming sigalot, diba? Napakaraming gulo dito sa mundo, even family versus family, diba? Kapatid sa kapatid, diba? Mga magkakabarkada sa magkakabarkada dahil nga walang pagpapasensya, 'di ba? Laging sinasatisfy kung ano yung ego, sinasatisfy lagi kung ano yung nararamdaman. Amen. So, hindi na tinitingnan ng tao, ito ba'y makakasakit sa kanya o hindi? Ano ba mangyayari kapag ginawa ko 'to? Ano ba'y mangyayari kapag sinabi ko yung bagay na 'to? Amen. Wala nang pakialam ang tao diyan. Pero ngayon, sabi ko nga, ang pagiging Christian ay different doon sa isipan ng isang tao, isang sanlibutan. Amen? Dahil ang isang Kristiyano nga po, yan po ay binagong puso na. So unang ginagawa ng mga Kristiyano, mga kapatid, kung tayo po ay, di ba, ang emotion na yung nangunguna sa atin, amen, laging pinapaalala din sa atin, be still, di ba, tumahimik ka muna. Amen? Tahimik lang muna. Hayaan mo magsalita, hayaan mo muna siyang gumalaw, hayaan mo muna rin kalmahin mo muna yung sarili mo before you say a word, before you do an action. Babawa ka man din, ano man yung mga desisyon na gagawin mo bilang Kristiyano, tumahimik muna tayo, kumalma muna tayo. Amen? So, iyan po ang tamang bukod sa pinaliwanag sa atin, mag-pray tayo, diba, lumapit tayo sa Panginoon. Pero kapag nandun na tayo sa sitwasyon, mga kapatid, pinapala sa atin, be still. Diba? Tumahimik muna tayo. Amen. Kalmahin natin yung sarili natin kasi lagi nating isipin, lagi i-consider natin ano ba yung magiging output kapag ganito ang ginawa ko. Kaya ngayon, papasok tayo doon sa pagkakaroon ng considerate heart. Amen. Ito kasi yung nagkukulang din kung bakit laging nagpapatalo ang tao doon sa 'di ba sa temper, 'di ba, doon sa pag-iinis kasi nga hindi naman natin nakikita yung sitwasyon ng kapatid natin.
hindi natin tinitingnan yung sitwasyon ng kapwa natin. Ang tinitingnan natin, yung sitwasyon natin. Galit ako, ito lang nakikita ko. Lugi ako, ito lang yung nakikita ko. Amen? Ganyan na tao. Tama ba? Amen? Hindi na natin tinitingnan kung ano ba yung pinagdadaanan ng kapatid natin, pinagdadaanan ng kapwa natin, o ano ba yung sitwasyon niya, kung bakit niya ginawa yan, bakit na nasabi yan, ano ba yung pinagdadaanan niya. Amen? Iyan ang kumbaga, ang taong hindi pa nabago ang puso, one-sided lagi yan. Amen? Pero tayo pa mga Kristiyano na. Tinuturo sa atin at nasa atin na to, pinapaalala lang sa atin na be considerate. Paganahin natin yung considerate heart natin nagmula kay Jesus Christ. Amen? So ano ba yung verse natin about sa considerate heart? Philippians 2:3-5. Sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil lamang sa pansariling hangarin o pagmamataas. Sa halip magpakumbaba kayo at ituring na higit ang iba kaysa sa iyong sarili. Pahalagahan ninyo hindi lamang inyong sariling kapakanan, kundi pati ang kapakanan ng iba. Naway magkaroon kayo ng pag-iisip tulad ng kay Kristo. Amen. So, kaya sinabi to, ito kasi yung pag-iisip ni Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ, hindi niya tinitingnan yung kanyang sarili lamang. Amen. Ito ang tinuturo sa atin. Pagdating sa considerate heart, ang ituturing daw nating higit ay yung iba kaysa ating sarili. Hindi tayo self-centered. Hindi tayo selfish. Amen. Kumbaga yung considerate heart, ano rin yan, connected din sa unselfish heart. Amen. Hindi tayo laging egocentric, laging ang tuon, laging sa sarili. Pero bilang Kristiyano, having a considerate heart, lagi din nating tinitingnan ng iba kaysa ating sarili. Ang sabi nga, pahalagahan daw natin, hindi lamang yung sarili, kundi kapakanan ng iba. Amen? So sa atin din, ngayon, base dito sa ating verse ngayon, isa na sa tinuturo din sa atin, imbis na laging tungkol sa sarili yung iniisip natin, tungkol doon sa magbibigay sa atin ng satisfaction, yung isipin natin, isipin na rin natin, ano ba yung mga salita, di ba, na kung pag sinabi ko to, ano ba yung magiging effect na to sa kanya, amen? Kung pag sinabi ko ba to, malalighten up yung burden niya o whatsoever, okay? O mas magiging magulo pa, mas lalaki pa yung conflict. Amen? So, ina rin yung dapat mga kino-consider nating questions about kapag nagkakaroon tayo ng mga conflict o nakakaroon tayo ng mga kung ano-ano pa mang mga situation na parang natetempt o natetest yung patience natin. Okay? So, instead of tingnan natin sarili natin, pahalagahan din natin yung kapwa natin. Tingnan din natin yung kanilang side. Okay? So number 1, sabi dito, a considerate heart notices the needs of others. Amen? So importante yan, mga kapatid. Ano? Kaya sabi ko, hindi na dapat tungkol sa sarili natin. Dapat ang tinitingnan na rin natin, nanonotice natin yung pangangailangan ng kapwa natin. Tingnan niyo ang ginawa ni Jesus Christ. Matthew 9:36. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Amen? Sapagkat sila'y lupaypay at walang magawa tulad ng mga tupang walang pastol. Amen? So, hindi tiningnan o hindi nakita rito ni Jesus Christ yung, kumbaga, since maraming tao, hindi niya nakita itong parang struggle. Diba? So, napakaraming tao, ang hirap dumaan. Okay, napaka-hassle niya, napaka-init. Kasama ba tayo dyan? Makikihalubilo ba ako dyan? Ano pang mga amoy niyan? Diba? Balad sa araw, sino-sino pa yung mga dyan? Baka may mga virus pa yan, makikisalamuha ba ako dyan? Amen? So kadalasan, ganyan ang tingin natin kapag mga, di ba, ang nakikita natin sa, kung perspective natin, kung perspective natin, ang lalagay natin sa sitwasyon ni Jesus Christ, malamang ang makita natin dyan, uy, napakaraming tao, tayo lang. Kapag nandyan na sa pila, pag nakita ko mahaba pila, kahit gutom ako, wag na lang. Hindi na ako pipila dyan. Alis na lang ako. Kahit doon na tayo sa mahal, basta makakain ako ng maaga. O makakain lang ako. Hindi ko na hintayin yung pila na yan. Amen? Ganyan ng tao eh. Diba, kulang din sa pasensya.
Hindi rin yun yung nakikita natin. Pero, si Jesus Christ, although nakita niya napakaraming tao, pero nakita niya rito yung opportunity to love. Amen? Opportunity na, di ba, maparamdam sa mga tao na to yung kanyang pagmamahal. Amen? Kaya ang sabi rito, nahabag siya sa kanila. Amen? Hindi niya nakita yung crowd, bagkus nakita niya yung individual na sitwasyon nung maraming tao na to. So, hindi niya nakita yung mga interruptions, bagkus nakita nga niya na to an opportunity to love. Amen? So, having a considerate heart, ito po ay nagbibigay ng, nagpe-pay attention, 'di ba, sa maraming tao. Nagpe-pay attention siya. It does not become so busy with personal schedules, 'di ba? Hindi niya tiningnan yung personal schedules niya, yung ministry ba niya, o yung mga responsibility ba niya, o yung mga daily concerns, 'di ba? Na kasi busy pa ako, meron pa akong dadaanan dito. Kailangan maaga ako makapunta, meron pa akong pupuntahan ng mga alagad ko. Pero hindi niya tiningnan yung mga bagay na yan, hindi niya tiningnan yung schedule niya, hindi niya tiningnan yung ministry niya, o saan man siya pupunta, ang tiningnan niya, kailangan ako ng mga taong ito. Amen? So, yun yung, kapag nga, considerate heart, nakikita niya yung pangangailangan ng iba. Amen? So, nagsisimula ito, syempre, unang-una sa awareness. Amen? Kapag hindi natin sasadyain, napansinin ang kapwa natin, hindi natin marirealize o hindi natin manonotice yung pangangailangan ng kapatid natin. Amen? Halimbawa sa atin dito, pagpasok natin dito, may nakita tayong isang kapatid na nag-iisa. So, di ba, instead of, di ba, puntahan agad natin. Ito naman yung nakikita ko dito sa lingkod, ano? Instead of puntahan natin yung mga amigos and amigas natin dito, di ba? Para, hi, kamusta ka na, di ba? So, kamusta yung linggo mo, di ba? Puntahan natin yung mga co-ministry natin, di ba? Pero tinitingnan at pinupuntahan muna yung taong nag-iisa, di ba? Yung sa tingin natin ay nangangailangan, kailangan kamustahin, kinakamusta natin yan. Amen? So, kudos din sa mga ushering natin, ano? Talagang ganyan yung ginagawa natin kapag, lalo pa sa pagsisimula, kinakamusta ang bawat isa. Amen? Kung ano ba yung pinagdadaanan, ano ba yung, kamusta ba yung linggo niya, ano ba yung nangyari sa kanya. Kasi nga, kadalasan sa tao, hindi naman inahayag yan. Hindi naman nila pinagkakalandakan na meron silang, di ba, hidden illness, di ba, meron silang financial struggles. Hindi naman nila titingnan, meron silang mga family conflict, anxiety, grief, or loneliness, tulad ng shinare kanina ni Brother Amos. Hindi naman kadalasan, nakikita natin yan through physical eh. Diba, naitatago natin yan, minsan palangiti tayo, pero may pinagdadaanan pala tayo. Amen. We as Christians dapat, diba, aware din tayo na, alam ko naman tinutulungan tayo ng Holy Spirit. May udyok yan, kamustahin mo yung kapatid mo. May udyok yan na minsan tapikin mo, ano ba yung pinagdadaanan yan. Amen. So, we Christians dapat ginagrab natin din yung opportunity na yan para kamustahin yung kapatid natin. Amen. Despite na, halimbawa, may schedule tayo, pero parang kumabog sa dibdib mo, kamustahin mo yan. Diba? Lord, meron pa akong gagawin eh. Lord, hindi. Okay? So, we Christians dapat being considerate, diba, na nagkakaroon ng considerate heart, dapat mas tinitingnan natin o pinapahalaga natin yung kapwa natin instead of, di ba, yung mga personal errands natin tulad ng ginawa ni Jesus Christ dito. Amen? Sabi nga sa mga Kawikaan 3:27, huwag mong ipagkait ang kabutihan sa may karapatan nito kung kaya mo naman itong gawin. Okay, sa ibang salita o sa ibang paliwanag, pag sinabing may karapatan, yung nangangailangan, huwag mong ipagkait ang kabutihan sa may nangangailangan. Nito, kung kaya mo naman itong gawin. Amen? Kung kaya mo nang gawin, why not do today? Okay? Tayo pong lahat, mga kapatid, pinagkalooban ng Diyos ng mga biyaya. Okay? Nandyan yung time, nandyan yung mga abilities natin, nandyan yung resources, okay? Nandyan yung
iba't iba pang mga blessing na meron tayo. Hindi yan ibinigay ng Diyos sa atin para lang sa atin. Ibinigay yan ng Diyos sa atin para maging blessing din sa iba. In short, maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Lagi natin napapakinggan yan. Kapag nangangailangan kasi ang isang tao, it doesn't mean naman lagi pera ang pinag-uusapan. Hindi naman lagi pinag-uusapan dito. Kailangan mo ng, di ba, tulong financial, tulong sa bills mo. Hindi eh. Sometimes, di ba, kadalasan, ang kailangan lang ng tao, oras na makakausap. Amen? Kung minsan, kailangan lang niya, mahihingahan eh. Kasi hirap siyang, hindi niya kayang sabihin to kung kanino man, hindi niya alam kung kanino niya sasabihin. Diba? So, parang hesitant siya, parang, siguro, nandun pa siya sa sitwasyon na hindi pa niya kaya magtiwala sa kung sino o hindi pa niya kilala yung dapat niyang pagsabihan. Diba? Kung sa tingin natin na yung kapatid natin na to ay nangangailangan ng oras, di ba? Tayo po maraming oras. Yan po yung meron tayong lahat oras na nandito. So, despite kung may schedule ka, kung meron ka man dapat gawin ngayong araw na ito, at kung nakita mo na nangangailangan itong kapatid ko na to, na kailangan ng kausap, kailangan na mahingahan, amen? So, being considerate heart, o being considerate o having a considerate heart, di ba? Ilalaan natin yung oras na to instead of, kaya ko namang gawin pa to eh. Naalala ko yung nangyari sa akin nung last week. Galing akong fun run eh. Ano ang fun run nun? Sa mga teachers. Kamedal ako nun. So, natapos ko yung run, di ba? Excited na ako. Nagkamedal ako, first time. Di ba? Excited na ako umuwi. Kailangan ko talaga umuwi na nun kasi excited ako pakita-kitintin kasi dapat siya tatakbo ako tumakbo eh. Para para may pagyabang din sa mga teacher. Bukod doon, mga kapatid, meron kasing leadership training dito noon. Kaya kailangan ko nang umuwi. Kaya lang, yung pag-uwi ko, pagdating ko sa Pure Gold, pak! May nasagasahang babae. Doon, tumatawid siya. Nasagasaan ng motor. Talagang kitang-kita ko, sa harap ko mismo. Okay. Ngayon, dumating yung pagkakataon, ano yung gagawin ko? Babaliwalain ko ba yung babae? Kasi excited ako umuwi. Diba? Kasi baka malate ako, mag-aayos pa ako, mag-bihis pa ako, baka malate ako dito. Okay? Pero instead of, di ba, unahin ko yung schedule ko, nandun pa rin yung sa isip ko, yung back of my mind, diba, anong gagawin ko dyan? Wala naman ako alam sa medic na yan. Sige, bahala na. Pinuntahan ko yung babae. Unang-una, tinanong ko muna siya kung nagre-respond. Okay, kung kamusta ka, ano ba yung masakit sa'yo? May masakit ba sa ulo mo? Nung nalaman ko nagre-respond na siya, wala naman daw masakit sa ulo niya. So, hinanap ko naman yung mga things niya. So, tinanap ko yung cellphone, salamin niya, kasi baka may iba pang makakuha. Ako na lang kukuha. Hindi. So, yun yung ginawa ko, mga kapatid, So, instead of iwanan ko siya ng ganun, kasi nga, nung dumating na ng mga barangay, sabi ko, paradyo na yung rescue. So, nung nakita ko nang okay na siya, saka ko na lang din iniwanan. Okay? So, kinuha ko na lang yung cellphone. Hindi, joke lang. Binigay ko na rin sa kanya nung nagkaroon na siya ng wisyo. Ito yung cellphone mo, ganyan, etc. So, isang example lang naman yun na hindi, syempre sa lahat ng pagkakataon, lagi nating susundin yung schedule natin. Kung nakita natin may nangangailangan, diba? Kailangan natin gawin. Minsan, pinapadala yan ng Diyos sa atin. Minsan, nagkakataon pang saktong-sakto na nandun ka na ito yung taong ipinadala sa'yo kasi alam ng Diyos, kailangan mong tulungan to. Amen? So, maging aware din tayo sa mga bagay na yan. Baka ito na yung katok ng Lord para diba, maging blessing ka sa kapwa mo na ito. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So, kung kaya natin gawin ngayon, wag mo nang ipag-delay. Diba? Kaya nang sinasabi rito. Kung kaya mo nang gawin at alam ng Diyos na ikaw yung pinadala niya para maging pagpapala sa taong ito, gawin mo na. Amen? Pangalawa, a considerate heart serves instead of seeking recognition. Okay? Marcos chapter 10, verse 4-5. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran,
kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Amen. Si Jesus Christ, again, siya ang model natin dito. Si Jesus Christ po, King of Kings and Lord of Lords. Pero pinili niya na siya po ay maging servant. Amen. Pinili niya na siya ay maglingkod. Amen. Tulad ng sabi sa atin kanina ni Allen, diba, si Jesus Christ, diba, siya ang Panginoon. Kailangan ko bang iligtas tong mga ito? Diba? Ito yung mga nagkasala, ito yung mga lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Amen? Hindi nila hinanap ang Diyos, tapos ililigtas natin. Amen? Pero hindi po kasi ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagpasensya, at siya po ay may considerate heart. Dahil naunawaan ng Diyos yung kahinaan natin. Naunawaan ng Diyos kung ano yung kakulangan natin. Amen? Kaya siya ay naparito, ayan, para maglingkod sa atin. Maglingkod sa Panginoong Hesus, sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng paglilingkod sa atin. Amen? At ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yan nami-measure o nasusukat sa titles na meron tayo, diba? Sa entitlement o sa influence o sa mga palakpakan na meron tayo o sa kapangyarihan na meron tayo o sa mga resources o ari-arian na meron tayo. Amen? Ito po ay nasusukat ang kaharian ng Diyos kung gaano tayo, kung meron tayong servant heart. Amen? Kung tayo po ay merong humble heart, ba? Kung tayo po ay talagang naglilingkod sa Panginoon, kasi yun po yung nagmamatter sa kaharian ng Diyos. Hindi yung mga meron tayo dito. Okay? So ngayon, yan. So as Christians, mga kapatid, instead of, di ba, parang isipin natin, paano ba ako mapapansin ng madla? Paano ba ako mapapansin ng tao? Paano ba ako mapapansin ng paano ba ako mare-recognize ng maraming tao? Instead of thinking that, lagi na lang nating iisipin at lagi lang nating iisipin, ano ba yung pwede kong gawin para naman makatulong ako sa kapwa ko? Amen? Ano naman yung pwede kong gawin para ma-build ko yung confidence ng kapwa ko instead of, di ba, recognition para ma-build up naman yung confidence ko. So, wala na po dapat tayo doon, ano? Amen? Hindi na dapat natin iisip yung tungkol sa ating sarili. Wala na tayo doon sa kung ano ba yung dapat kong gawin para maitaas yung aking sarili. Hindi. Be like Christian, or be like Christ. Be like Jesus Christ. Di ba? Na ano yung pwede kong gawin para maibsan yung pinagdadaanan ng kapatid kong ito. Amen? Okay? So, dito sa lingkod, example ko na lang din, dito sa lingkod, alam kong nanonotice natin at napapansin natin yan, especially kapag pagkatapos na ng service natin, di ba? Kapag nag-aayos na yung mga general service ministry natin, nagwawalis dyan, bukod sa kanila, di ba? Nandyan na rin yung iba na tumutulong. Amen? Kasi nga nakikita natin na nandito lang din naman ako, nakatambay lang din ako, hindi pa naman ako makakauwi. Tumulong na lang din ako. Amen? So, yan yung mga nakikita natin dito sa lingkod. Amen? So, meron tayong considerate heart na kung meron tayong maitutulong, meron tayong magagawa para makapag-serve sa Panginoong Hesus kahit sa maliit na bagay, gagawin natin. Amen? So, despite na meron tayong schedule, marami naman sila, marami naman yung general service, kayang-kaya nila yan. Alam kong hindi pumapasok sa isipan natin yan. Di ba? Na marami naman sila, kaya nila yan. Pero kung kaya natin tumulong, ang iniisip natin, kung kaya natin tumulong, tutulong ako. Amen? Ganyan po ang Kristiyano. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Tingnan niyo ginawa ni Jesus Christ dito. John 13:14-15. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Amen? So sa Jewish culture daw, yung paghuhugas ng paa, ito yung pinakamababang gawain sa kanila. Amen? So, pero ginawa ni Jesus Christ to. Again, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Siya ang Panginoon natin, pero ginawa niya yung pinakamababang task sa Jewish culture na hugasan ng paa. Amen? Kaya siguro gano'n na lang yung reaction nila Pedro, no? Nung hugasan. Bakit hugasan to? Kasi nga,
tingin nila kay Jesus Christ, Panginoon parang hindi niya deserve na hugasan yung paa nila. Amen. Pero pinaliwanag naman ni Jesus Christ doon na gagawin niya ito, amen, dahil naparito tayo para maging lingkod, hindi para paglingkuran. Amen. So tayong bilang Kristiyano, having a considerate heart, andun dapat sa puso natin na ano ba yung magagawa ko sa kapwa ko, sa ministry, sa pamilya, para sila ipaglingkuran ko instead of ako ang maita. Itong ginawa ni Jesus Christ, parang sinasabing walang kahit anong pwedeng gawin, mababa man o madumi sa paningin nila o ano pa man, kahit na parang hindi na angkop dun sa social status mo, kahit ma-manager ka, professor ka, engineer ka, o teacher ka. Okay. Mga kapatid, hindi dapat doon nakabase yung paglilingkod natin na ito yung, di ba? Ito ako presidente ako, dapat di ako naglilingkod. No. Huwag nating titingnan yung mga bagay na yan. Kasi sa mata ng Diyos, walang entitlement o walang title sa harap ng Diyos. Lahat po tayo, di ba, ay anak ng Diyos. Lahat po tayo, mga kapatid, ang titingnan niya, yung humble heart, yung servant heart natin, yung considerate heart natin, kung paano ba natin paglingkuran ang kapwa natin. Amen? So, yun yung nagmamatter sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi yung title natin. Okay? Number 3, a considerate heart speaks words that build up. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pag considerate heart tayo, laging ang buka ng bibig natin ay pawang laging mga salita na nakakapagpalakas ng loob. Amen? Efeso 4:29, huwag kayong magsalita ng anumang masama. Sa halip, ang sabihin ninyo ay yung mabuti at makapagpapatibay sa iba ayon sa kanilang pangangailangan upang makinabang ang mga nakikinig. Ang salita po, yung dila natin, napaka-powerful po niyan, mga kapatid. Pwedeng makapagpalakas yan. Pwedeng makapagpagaling yan. Pwedeng makapag-encourage yan. Pero pwede rin pong makasakit yan. Pwede rin makasugat yan. Pwede rin makawasak at makapatay ng damdamin. Amen? Kahit sa simpleng negative na word, pwede nating yurakan ang isang tao. Ganyan po kapakapangyarihan ang salita. Amen? So, pinapaalala sa atin dito, mga kapatid, na lagi din nating iisipin yung pananalita natin. Tulad ng example natin kanina, kapag kulang at kapag tayo nagpadali, di ba, o nagpadala sa temper natin, nawalan tayo ng pasensya, anong lagi nating nasasabi? Masasakit na pananalita. Okay? Kahit na mga sabihin na natin, hindi ko naman sinasadya dahil nagpadala lang ako sa ano ko. Sabi nga natin, once nasabi natin yan at narinig na yan ng kapwa natin, tumimo na yan sa puso na yan. Okay? Sumugat na. Amen. So we Christians dapat aware tayo sa mga pananalita natin. Okay? Yung simpleng, diba? Yung simpleng alam niyo sa pagluluto, 'di ba? Kung alam mong yung nagluto medyo maramdamin, tas sinabi mo pa 'di ba? Yung pagluluto mo, yung ulam mo, saan mo ba niluto to? Sa dagat. Diba? Napakahalat. Diba? Diba? Sa ano ba naman yung, diba? So, tagal-tagal mo nang nagluluto. Ano naman? Hindi ka pa rin sanay. Napaka-inutil naman. Diba? Nag-aaksaya ka lang ng recados. Diba? So, minsan, kahit sa mga ganong simple, diba? Akala natin simple lang, pero doon sa recipient, medyo masakit yan. So tanong, doon sa mga ganong words, nakakapag-build up ba tayo? Nakakapagpalakas ba tayo ng loob ng kapwa natin? Hindi. Diba? Kung mayroong isang tao na laging nagkakamali, o nagkakaroon ng, diba, paulit-ulit na lang, mistakes ng mistakes. Diba? Diba? Instead of laging, sakit ka talaga ng ulo. Diba? Tagal-tagal na natin ginagawa yan, hindi mo pa rin magawa. Diba?
napakahina ng kukote mo. Di ba? O instead of saying those words, mga kapatid, pwede naman nating sabihin, alam mo, lahat tayo nagkakamali eh. Okay, nagkakamali naman talaga tayo lahat. Alam mo, tutulungan kita, hayaan mong pareho nating i-overcome, pareho nating alamin, di ba? O matutunan kung paano ba tayo hindi na magkakamali sa bagay na to. Okay? Sometimes, kailangan lang nila ng encouragement. Di ba? Kasi, baka nga kulang tayo ng consideration, hindi na natin nakikita kung bakit siya nagkakamali palagi. Baka lagi siyang sa pamilya, yun na yung laging naririnig niya. Diba? Tapos gumagatong pa tayo sa trabaho. Hindi natin alam na sa likod ng masayang ngiti niya, meron siya pinagdadaanan na mabigat na problema, kaya ganun yung output, diba, ng ginagawa niya. So, hindi na natin nakikita yon. So, having a considerate heart, tinitingnan din natin yung mga possibilities, bakit ganito yung output niya? Bakit ganito siya? Baka kailangan niya ng encouragement. Baka kailangan niya ng kausap. Kailangan niya mahingahan. Kasi hindi naman siya ganito dati, pero ngayon, naging ganito na. So, instead of, di ba, parang pinamumukha sa kanya na hari ka ng sablay, di ba? So, tingnan natin, kausapin natin mabuti. Kailangan niya ng encouragement. Amen? Amen? Nakuha niyo po, mga kapatid? Amen. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Okay. So, ito yung common, di ba, na laging na-encounter natin, ano, yung sa pananalita. Okay. So, let's watch our words and always speak words that build up. Sabi nga sa mga Kawikaan 15:1, ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit. Ngunit ang masakit na salita ay nakakapagpasiklab ng puot. Imagine, no? Imbis na maging maayos dahil nakapagsalita ka pa ng hindi maganda, nadoble pa yung sigalot, ano? Nakapagpasiklab pa ng puot. Imbis na makorek mo siya, mabuild up mo siya, nagkaroon pa siya ng galit sa'yo dahil sa mga salita na nabitawan mo. Amen? So, wag na nating hantayin na dumating pa tayo doon sa mga ganyang sitwasyon. So, we Christians, again, kung emotions ay nag-i-strike, di ba, tumahimik muna tayo. Lagi nating iisipin, sabi nga sa digital world, think before you click. Okay, ganun din naman, think before you speak. Di ba? Think before you act. Okay? So, ganun yung pinapaalala sa atin ngayon. Tahimik muna. Okay? So, yung sasabihin ko ba, makakapagpalakas sa kanya, makakapagbabago. Okay? So, lagi nating iisipin yun. Huwag nating titingnan lagi yung magsasatisfy na emotions natin. Hindi ganun ang Kristiyano. Okay? Number 4, a considerate heart helps carry burdens. Okay? Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At sa gayon ay matutupad din nyo ang kautusan ni Kristo. Amen? So tayo po, mga kapatid, ang Diyos po, nilikha niya tayo mga believers, na hindi natin dalhin yung mga burdens natin alone. Okay? Na tayo lang mag-isa. Kaya nga tayo binigyan ng church, binigyan ng community, diba? Kaya nga binilang tayo sa katawan ni Kristo. Diba? Para po tayo ay may makatulong. Tayo po ay may makaagapay sa mga oras na meron tayong dalahin o may mga bigatin. Yan po ang essence ng brothers and sisters. Brothers in Christ. Okay? So, tayo po, ine-encourage tayo na laging maging tulong tayo sa pagdadala ng mga pasanin ng bawat isa. Amen? So, kaya nga nasabi ko kanina, sometimes ang kailangan lang natin kapag, nakikita ko sa ministry natin, So, ganda din nung kilos ng Panginoong Hesus sa atin, sa ministry natin, walang kanya-kanya. Okay, laging, kung ano yung maitutulong ko, ano ba yung itap mo lang ako, kung ano ba yung magagawa ko para malesen yung bigatin mo sa ministry, tulungan mo. Kahit ano pa yan, kahit magkaibang ministry. Okay, lagi yan nagtutulungan. Minsan, multimedia, punta sa education, di ba? Sa ushering, sa preaching, lahat nagtutulungan yan. Ano ba yung maitutulong ko? Para lang
malesen yung bigatin mo. Gayun din, amen, kahit sa tahanan natin, maging aware tayo sa dalahin din ng mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin. Okay? Regardless, tatay ako, hindi ko obligasyon na tulungan yung anak ko. O, di ba? O, anak ako, hindi ko obligasyon na tulungan ng tatay ko. Hindi po ganun, mga kapatid. Sa pamilya, lalong-lalo na kung tayo mga Kristiyano, laging offer natin ang tulong natin kahit nasa simpleng problema lang. Di ba? Kasi katulad nung sabi nga ni Amos kanina, meron siyang internal na dinadala na hindi na rin niya masabi sa mga magulang o sa kanyang pamilya. Okay, so hindi po uncommon yan. Common po sa lahat ng yan. So we as family members, di ba? Let's start din na itap din natin, tanungin natin yung mga mahal natin sa buhay. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Diba? Kumusta trabaho? Amen. Sasantayin natin sila magsabi kung ano man yung tulong na kailangan nila. Diba? Kung may maitutulong tayo, gawin natin. Amen. Kahit na busy tayo, kahit na may schedule tayo, piliin natin na makapag-build up, makatulong sa kapwa natin. Yun po ang mayroong considerate heart. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? So sabi nga sa Roma 12:15, makigalak kayo sa nagagalak at makiiyak naman kayo sa mga umiiyak. Okay? Hindi po baliktad, mga kapatid, no? Sa tao, sa sanlibutan, baliktad yan. Magalak kayo, malungkot kayo sa mga nagagalak. So, pag nagbi-victory o halimbawa, meron silang pinagtagumpayan, diba? Nakabili ng malaking bahay, na-promote sa trabaho, ang tao, laging minsan hindi naman nagagalak. Minsan nalulungkot dahil naiinggit. Bakit siya lang? Ba't ako hindi? Ganyan. Okay? So, pag malungkot naman, nawala ng trabaho, okay, saka naman masaya. Yes, lamang na ako sa kanya. Diba? Ganyan po ang sanlibutan. Pero Christians, itong tinuturo sa atin. Okay? Christians, sino mga Christians? Sa pangalan, hindi. Kristiyano tayo. Kristiyano tayong lahat. Lahat tayo ay kay Kristo. So tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ganito po dapat ang attitude natin, ang karakter natin. Kapag merong nagtatagumpay, dapat nakikigalak tayo. Amen? At kung meron mang naghihinagpis, diba? Kung may umiiyak, makiiyak din tayo. Okay? Not literal naman kailangan umiyak, pero sinasabi rito, makidalamhati tayo. Diba? Makisimpatsya tayo kung ano man yung nararamdaman niya, nararanasan niya. Yan po ang pagiging Christian. Amen? So isa yan sa pamamaraan para dun sa pagbuhat ng mga burdens natin. Amen? Okay. Number 5, a considerate heart chooses forgiveness and compassion. Okay. Colossians chapter 3, verse 12 to 13. Bilang mga pinili ng Diyos, banal at minamahal niya, ano sabi dito? Maging maawain kayo, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Amen? So lahat ng to, pasok to doon sa pagkakaroon ng considerate heart. Yung pagiging maawain, hindi na natin tinitingnan sarili natin, mabait, mapagpakumbaba, servant heart. Okay, mahinahon, hindi tayo controlled by emotions o temper, and yung pagtitiis, kaya ng natin kanina, patience. Okay? Okay. Ito ay pumapasok lahat doon sa topic natin ngayon na kailangan ito yung nagmamanifest sa buhay natin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit ang sinuman laban sa kapwa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang gawin ninyo. Amen? So tayo po mga kapatid, sabi nga, tayong lahat, nakaka-experience tayo ng kapwa na laging nagkakaroon ng mistake sa atin. Minsan nagkukulang sa atin, na-offend tayo, diba? Yung mga inuutos natin, hindi nagagawa. Okay? Merong mga sablay na ginagawa yung mga kapatid natin sa atin. Amen? So, again, having a considerate heart, lagi din natin titingnan yung mga sa likod ng mga ginagawa ng kapwa natin na yun. Kung bakit niya nagawa yun, kung bakit niya nagawa, o kung bakit ganito yung output niya, kung bakit nasaktan ka niya. Amen. Tingnan din natin yung pinagdadaanan, tingnan din natin yung, di ba,
nangyari sa kanya. At iyon yung kailangan nating i-balance din, para mas maging maayos yung sitwasyon. Hindi, di ba, hindi laging negative reaction yung gagawin natin. Okay? So, kalakip niyan, siyempre, yung forgiveness. Okay? Napaka-importante niyan, mga kapatid. So, again, pagdating sa forgiveness, hindi natin sila patatawarin dahil perfect sila o humingi sila ng tawad o ano pa man. Kahit pa man din sila hindi humingi ng tawad, we forgive because God forgave us. Amen. Iyan ang pinakita sa atin. Pinatawad tayo ng Panginoon Jesus at wala tayong kahit anong rason para hindi magpatawad. Kahit hindi pa man siya humingi ng tawad, nandun na dapat sa puso natin, kailangan ko siyang patawarin. Amen. So, kakambal yan ng pagkakaroon ng considerate heart. Amen. So, sa pamamagitan kasi nito, mga kapatid, yung forgiveness, yung pag-unawa, di ba, yung pag-intindi sa kanila, hindi lang tayo napapalaya doon sa mga consequence nito, mas napapalaya rin tayo sa bitterness. Di ba? Kasi yun yung pinakamahirap eh. Diba, naikimkimin natin yung bitterness, yung galit, yung inis, okay? So, kalakip niyan na kalakip nung considerate heart, diba, yung meron tayong forgiveness din agad, okay? Kahit na mahirap, pero lagi dapat natin pinipili na tayo po ay magpatawad, okay? Number 6, a considerate heart is motivated by love, okay? So, gaya na ang sabi ko kanina, mga kapatid, okay, true Christians, na-measure yan sa kung paano natin tratuhin ang ating kapwa. Okay? So sabi nga, mag-ibigan kayo kung paano inibig ko kayo. Iyan ang utos sa atin ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya ang sabi rito sa 1 Corinto chapter 13 verse 4 to 7, kaya pala inutos sa atin na mag-ibigan. Ito yung laman ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas. Mataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Amen. So, yan po yung pag-ibig o yung tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus kung paano ba dapat natin tratuhin ang ating kapwa. Amen. So kapag tayo po umiibig, nandyan ang lahat yan. Lahat ng tinuro natin, Hindi mainggitin, mayabang, mapagmataas, hindi ganyan yan. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa masama. Amen. So yan po yung mga itinuro natin ngayon. So ito lang yung paalala sa atin. Lagi din nating ipanalangin sa bawat araw, Lord, teach me to love. Amen. Turuan mo akong umibig pa. Amen. Kung minsan kasi yung pag-ibig natin, ang lagi ding nagpo-front diyan yung pag-ibig ng, di ba? Pag-ibig ng tao. Pag mahalak ko na to, saka ko lang sa ibigin. Hindi. Dapat hindi yung pag-ibig na mamunga sa puso natin. Ang pag-ibig na mamunga dapat sa puso natin yung pag-ibig ni Jesus Christ. Yung agape kind of love. Amen. Hindi nanghihingi ng kapalit, unconditional. Hindi yan nakabase sa sitwasyon, hindi yan nakabase sa kapwa natin. Amen. Ano pa man ang takbo ng sitwasyon, ano pa man ang takbo o nangyayari sa paligid mo, ano pa man ang ginagawa ng mga taong nasa paligid mo, ito ang pag-ibig pa rin natin, regardless of our environment. Jesus is our perfect example. Tulad pa kanina, lagi nating pinapakinggan, di ba, si Jesus Christ yung example natin. Sabi dito, John 19:26 to 27, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad nito sa kanyang bahay ang ina. Okay? So, ano yung lesson natin dito, mga kapatid? Si Jesus Christ po, despite diba, nasa kalagitnaan siya ng pain, ng suffering, diba? So, yun yung sitwasyon niya ngayon. Diba? Yun yung sitwasyon niya dito. Okay? Masakit, nakapako siya, bilad sa araw, puno-puno ng sugat, naubusan ng dugo, pero naisip pa rin niya yung kondisyon o yung sitwasyon ng nanay niya. Okay? Mas inintindi pa rin niya na kailangan bago siya mawala, masecure muna, 'di ba, yung bukas ng nanay niya.
Amen. So sa atin, ipinakikita rin dito mga kapatid, regardless ng sitwasyon natin, may problema din ako eh. May burden din ako. Diba? May dinadala rin ako eh. So wala akong time para i-entertain naman yung iba. So hindi po ganun ang isipan ng Christians. Diba? Hindi dapat ganun ang isipan natin bilang Kristiyano. Kahit na meron tayong burden, kahit na meron tayong dinadala, kapag nakita natin may nangangailangan ng tulong natin, lalo na sa kapatid, sa pamilya natin, diba? Mas piliin natin yon. Iyon ang pagkakaroon ng considerate heart. Amen? So, lagi nating titingnan yung kapakinabangan ng kapwa natin. Amen? So, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Diba? Walang lugi kapag ganun ang pamumuhay natin. Amen? Sabi nga, iyan yung God's kingdom. Diba? Being a servant. Diba? Na maging lingkod tayo sa kapwa natin. Despite na meron tayong mga dinadala, pero pinipili natin yan. Pinipili natin gawin, pinipili natin paglingkuran ng kapwa natin kasi yun ang utos ni Jesus Christ. Amen. At ako naniniwala, nalulugod ang Diyos sa ganung pamumuhay natin. Pagpatuloy lang natin yung mga ganyan, mga kapatid. Sabi nga, sa buhay natin bilang Kristiyano, mga bukas na libro tayo. Naniniwala ba kayo doon? Bukas na libro tayo. Nababasa tayo ng maraming tao. At wag nating hayaan ang basa ng mundo sa atin is makamundo din. Okay? Huwag nating hayaan na yun ang mabasa sa atin. Ang mabasa dapat sa atin, J-E-S-U-S. Jesus Christ. Amen? Yan na dapat mabasa. Kahit hindi ka nagpipreach, di ba? Kahit hindi mo sinashare verbally si Jesus Christ, pero kapag nababasa sa iyo si Jesus Christ, nag-evangelize ka na din. And that's the true meaning of Christians. Amen?